Lord doon, magbalik loob kayo ng buong puso, hindi pakitang tao lang. Sabi nga po doon sa lahat na nag-undergo ng discipleship, merong 4 stages yung repentance. Una, yung being sorrowful. Totoo yun, tama yun, pakita mo na nalulungkot ka talaga sa mga nagawa nating pagkakasala. Sa paglayo natin sa Panginoon, pakita mo. Pero hindi natatapos dun yun. Sabi sa Corinthians, your sorrow leads to repentance. Totoong pagsisisi. Yung pala yung umpisa. Kailangan kasunod nun, confess, admit, talagang aminin natin yung mga pagkakamali. And in confession of sin, be specific. Aminin natin specifically ano yung kasalanan na dapat natin isukot pagsisihan. Aminin natin. Pangatlo, turn away from all your sins, then follow God's teachings. Hindi lang basta tumalikod, kundi sa pagtalikod natin sa kasalanan, sumunod tayo kung ano yung inuutos ng Lord. Marami pong Kristiyano, tumalikod nga sa kasalanan pero wala namang ginawa. Wala namang sinunod sa Lord. Baliwala po yun. And then lastly, sabi ng Lord, hate sinning, hate wickedness. Ang totoong repentance, ang totoong pagbabalik loob sa Lord, hindi lang yung basta nalungkot tayo, inamin natin, tapos maya-maya binalikan na naman. Sabi nga po, unless mawalan ka ng panlasa doon sa kasalanan ginagawa mo at tinalikuran mo talagang totoo, hindi ka pa talaga nagsisisi. Kaya kailangan mawalan tayo ng panlasa doon sa mga kasalanan doon. Amen? Yung pagsisisi na sinasabi ng Lord dito, yung pagbabalik loob na sinasabi ng Lord, hindi lang yung umiyak tayo ngayon, nalungkot tayo ngayon. Hindi. Buong puso. Tatalikuran namin mga kasalanan at sunod tayo sa kautusan ng Panginoon Diyos. Amen? Halimbawa po, inamin nga po natin na nagkasala tayo, halimbawa in the area of wrong relationships. Yan, inamin natin sa Lord, mali po ng ginagawa ko. Kasalanan po ito. Nalungkot ka, nagdasal ka, nagpray ka, tapos nagsisi ka, nagfasting ka pa. Pero pagtapos ng manalangin, hindi ka naman umalis dun sa sitwasyon mong yon. Ang tawag po ba dun pagsisisi at pagbabalik loob sa Lord? Yung nandun ka pa din sa sitwasyon mong yon after mo mag-uumiyak sa Panginoon. Di ba? Hindi po. Ang tunay na pagsisisi, umaalis ka dun sa maling ginagawa mo yun. Amen? Amen. Katulad po nung sa prodigal son, we all know the story, di ba po? Nung na-realize nung anak na yon, yung prodigal son na yon, na nagkasala siya dun sa ama niya, inamin niya, nanalangin siya. Pero nanatili po ba siya dun sa lugar na kinatatayuan niya nung araw na yun nagsisisi siya? Hindi po, di ba? Umalis siya doon at bumalik siya sa tatay niya. Kinalimutan at tinalikuran niya yung maling ginawa niya. Yun po, ganong pagbabalik loob yung gusto ng Panginoon na mangyari at gawin natin. Hindi lang yung nalungkot tayo ngayon kasi nakikita natin yung nangyayari sa buong bayan, na Yolanda. Kaya nalulungkot tayo, nagsisisi ngayon, pero wala namang nababago sa buhay natin. Ang sabi ng Lord, return to me. Then, I will return to you. Kailan babalik ang Lord? Kailan niya ibabalik yung pagtingin, yung favor niya sa atin kapag nagbalik loob tayo. Diba? Katulad din ng tatay dun sa prodigal son. Nung nagbalik loob yung anak niya, binalik niya yung highly favor dun sa anak niya. Ganun din gusto ng Panginoon. Magbalik loob muna tayo ng totoo. Then, and only then, He will restore yung highly favor niya. Ano ibig sabihin ng highly favor? Di ba yung sinasabi sa Psalm 23, mercy and goodness will follow you all the days of your life. Kaya sabihin po natin sa katabi natin, totoong pagbabalik loob. Yan ang gusto ng Panginoon. Ngayon din, sa nangyayari sa bansa natin, sabi ko nga kanina, hindi lang naman aksidente o nagkataon lang na binagyo tayo. God has a message for all the Filipino people. Sa lahat na nangyayari sa bayan natin ngayon, pati sa gobyerno, ginigising lang ng Lord yung bawat isa. Ang gusto niya, manumbalik sa Kanya ang lahat ng mga tao at kilalanin siya bilang tunay na Diyos ng buhay na. Kasi alam naman po natin sa Pilipinas,
di ba po? Hindi lang isa, dalawa, napakaraming ibang Diyos ang itinataas. Maging sarili nila, ginagawa nilang Diyos sa buhay nila. Kaya ang panawagan ng Panginoon, magsisi tayo ng totoo at magbalik loob sa Kanya ng tutusan. Amen? God's message, return to Him with all your heart. Yan po yung pangalawa. And then next, sabi pa dun sa verse 7, ano ang dapat namin gawin upang makapanumbalik sa iyo? Ayan. Tayo po, tanongin natin yung sarili natin, ano ba dapat kong gawin? Paano makapagbalik loob sa Panginoon? And let's read pa yung kasunod, verse 8. Meron bang English version? Verse 8. Ayan. Ang tanong ko naman, matuwid ba ang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapu at mga handog. Verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Yung tanong po dun sa verse 7, anong dapat natin gawin para makapanumbalik sa Diyos? Andito po yung sagot sa verse 8. Kahit patanong po yung sagot ng Lord, ito yung gusto niyang sabihin, huwag nating dayain ang Panginoon. Amen? Huwag nating, sa English version nga, basahin ko po. Verse 8. Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Paano po tayo makakapanumbalik ng totoo sa Panginoon? Huwag nating dayain ang Diyos. Kung kukunin natin yung English version, huwag nating pagnakawan ang Panginoon. Alam na po natin ito, di ba? Kasi laging sinishare sa giving, exhortation. Pero let's not tackle to na doon lang sa aspect of giving money or tithes and offerings. Kasi ang sabi ng Lord, ano ba yung tithes? Everything we have. Hindi lang naman pera yung meron tayo, di ba po? Everything we have. Oras mo, kalakasan mo, talento mo, lahat ng meron ka, yung buhay na yan. Sabi ng Lord, huwag nating dayain ng Diyos sa buhay natin ito. Amen? Meron pong isang illustration. Let's come first dun sa tithes and offering. Sabi, alam ko na kwento ko na rin ito sa exhortation, yung business partner. May nakita yung isang mayaman na isang pulubi, and then nag-beg sa kanya, nagmamakaawa na bigyan siya ng trabaho. Ngayon, sabi sa kanya, hindi lang kita bibigyan ng trabaho. Sabi niya dun sa pulubi, I will make you a business partner. Diba? Sarap siguro kung tayo yung pulubi nun, siguro naglulugdag tayo sa kasiyahan, kasi hindi lang tayo basta magkakatrabaho eh. Kakaroon pa tayo ng parang business partner. Tapos ang sabi ng owner na yon, ako lang lahat magpo-provide. Lahat ng kailangan, capital, ng pera, ng lugar, lahat ng paninda. Meron kasi siyang rice mill, rice fields, at yun yung business niya. Ang gagawin na lang ng pulubi, na ginawang business partner, i-market siya, ibenta yung mga bigas na yon. Ngayon, ang tanong ng pulubi, paano yung magiging hatian sa profit? Ang tanong niya pa nga, sa inyo po ba yung 70, sa akin po ba yung 30, o sa inyo po yung ganito, tapos sa akin yung parte na to, 90 sa inyo, sa akin yung 10. Sabi ng business partner, ay yung owner mismo, yung mayaman, sabi niya, hindi ko na kailangan pera, mayaman na ako. Sa'yo na yung 90, akin na yung 10. Po-provide ko lahat, pati pagkain mo, tulugan mo, lahat. Wala ka nang gagawin kundi magbenta. Ayan. So, ang usapan nila at the end of the month, doon yung ibibigay yung profit. Magkano lang or ilang percent lang yun dun sa owner, 10 lang, yun lang yung hinihingi niya, yun lang yung sinabi niya. The rest, doon na, knowing na lahat provided pa. Diba? Sino gusto maging yung pulubing yun? Diba parang ang sarap ng buhay niya, no?
pulubi, tapos biglang naging business partner, tapos mas malaki pa yung share niya dun sa profit. Grabe. Eh dahil masyado siyang na-overwhelmed doon sa nangyayari, kumikita ng pera kasi nakakabenta. Sabi niya, naisip-isip niya, ako na ba yung papagod nito eh? Hindi nga nagpapakita yun, pupunta lang dito pag kukunin yung share, yung profit. Kaya ang ginawa niya, nung dumating yung owner, nung kumakatok na, hindi niya pinagbubuksan, pinagdadabugan pa, hindi niya binigay yung 10%. Ngayon, kung kayo po yung owner, ano pong mafe-feel niyo doon sa pulubing niyo? Siguro tayo, how dare you? Ganun siguro tayo, di ba? Parang wala akong nagloob, parang ganun doon. Parang gusto mong saksakin yung po. Pero alam niyo po, in many times of our lives, kapag hindi natin binibigay, binabalik yung 10% na sa Lord. Because the Lord said in Leviticus 27:30, yung tithes natin, yung 10% of everything we have, it belongs to the Lord. Hindi yun sa atin. Remember, all you have right now, strength, wisdom, knowledge, properties, buhay mo, kayo galing yan. Provided lahat ng Lord. Tapos yung 10% na sinabi niya, ibalik sa Kanya. Di natin binibigay. Eh di katulad din tayo ng pulubi na yun. Di ba po? Ang gusto ng Lord, i-obey natin yung sinasabi niya. Huwag natin siyang dayain, huwag natin siyang pagnakawan para makapagbalik loob tayo ng lubusan sa Diyos. Now, hindi lang sa tithes and offering, paano ba natin nadadaya ang Panginoon? Halimbawa, naglilingkod tayo sa Lord. Pinapakita natin, active na active tayo, naglilingkod tayo dito sa loob ng simbahan. Kitang-kita ng mga tayong ginagawa natin. Pero ang question, how is your life kapag wala ka sa loob ng simbahan? How is your life kapag hindi Kristiyano yung kasama mo? Nakikita ba yung pagiging Kristiyano? In many aspects, sa talentong binibigay ng Panginoon, binigyan ka kaya ng talento. Bakit? Para lang ba yan sa'yo? Para ipagamit natin sa Kanya. Ngayon, if we are not using it for the Lord, para saan pa, di ba, binigay sa iyo ng Panginoon? In all aspect, sabi nga, kung yung buhay natin hindi fully surrendered sa Lord, mahirap po talagang ibalik ng buong buo yung 10% ng lahat ng meron tayo, binibigay ng Lord. Pero kapag ang buhay natin fully surrendered kay Lord, I believe hindi mahirap. More than pa sa 10% bibigay natin sa Lord. Amen? Ano na yung gusto ng Lord? Para tayo makapagbalik loob ng buong buo sa Kanya. Huwag natin siyang dayain. Sino man yung kasama natin, saan man tayo nandoon, huwag po natin dadayan ng Panginoon. Lalo na dito sa mga kumanya. Yung ito kasing Malakay, yung mga Israel people, hindi na nila ginagawa, hindi na nila sinusunod yung tithes nila, yung tithes and offerings nila sa Lord. Kaya sinabi sa kanila. So, ganun din sa atin. Not just in money, kundi in all aspect ng buhay natin. And then, ang sabi sa verse 9, ano yung consequence? Ano yung naging epekto nito kapag dinadaya natin or ninanakawan ng Panginoon? Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. In English version, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Sino dito gustong isumpa? O sino dito yung mukhang sinumpa na? Ayaw naman po natin maisumpa, lalo na kung Diyos, di ba po? Dahil hindi natin kakayanin yung curse na pwede natin maranasan. Pero ito po yung katotohanan. Kapag dinadaya natin ang Panginoon, hindi tayo nagiging tapat sa Kanya sa lahat ng aspekto ng buhay natin, we bring judgment and curse to ourselves. Tayo mismo yung nag-i-invite ng curses and judgment sa buhay natin kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon. And if we don't want
to experience yung mga curses na yun, ano po yung dapat natin gawin? Sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Huwag natin siyang dayain sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Let us be faithful. Ganun din sabi nga ni Pastor ng Wednesday, di ba yung nangyayari sa bansa natin, even in government, merong spiritual significance. Kapag ang body of Christ, kapag tayo mga Kristiyano, tayo mismo sa atin nagsisimula yung ganitong disobedience sa Panginoon, tayo mismo yung nangunguna sa pandaraya sa Panginoon, it will reflect sa pamilya natin, sa bayan natin. Kaya tayo po, sumunod tayo ng buong puso sa Panginoon sa lahat ng sinasabi niya. Dahil tayo din naman yung magsasuffer eh. Sabi nga po, kapag tayo, halimbawa na lang sa tithes and offering, hindi tayo nagbibigay ng tapat sa Lord, maaaring hindi mo nga nabawasan yung pera na meron ka. Pero diyan dumarating, nagkakasakit tayo, nagkakaroon ng sakit karamdaman para natin sa buhay, aksidente, binayad sa ospital, ang laki ng bill, eh di saan napunta yung tithes natin? Diba dun din? Mas malaki pa. Eh di sundin na lang po natin yung Panginoon. Amen? And surely, blessing pa yung balik nito sa buhay natin because there is blessing in obedience to God. Amen? So ano po yung message ng Lord? Ano yung dapat natin gawin para makapagbalik loob ng tuluyan at lubusan? Do not rob or deceive God. When we rob or deceive God, we bring curses and judgment to ourselves. Tayo mismo yung nag-i-invite ng curses sa buhay natin. Kaya, if you don't want curses for your life, ano pong sagot? Let's just obey God. Faithfully, sulit tayo sinasabi ng Panginoon. And then, lastly, yung verses 10 to 12 sa Tagalog, basahin natin. Yan. Yung verse 10, ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi bubuksan ang mga durungawa ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang tirahan ang lupain ninyo. Sige, balik natin sa verse 10. Ito yung command ng Lord. Ito yung inuutos niya na gusto niyang gawin natin ng buong puso. Ibigay natin ang buong buo ang ating mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Isang observation ko lang po dito, napakabuti po talaga ng Lord sa buhay natin. Kinocommand niya tayo na gawin to, hindi para sa Kanya, kundi para din sa atin. Sabi niya, para sa pangangailangan sa templo. Itong church, halimbawa dito sa church natin. Sino po ba yung nandito sa church? Sino po ba yung nandito sa simbahan ngayon? Sino po ba yung mga tao ng simbahan? Di ba tayo din po? Para kanino yung binibigay nating tithes and offering? Para sa pangangailangan ng simbahan, para din sa ating lahat. Di ba po? So if we are not giving our tithes and offering to the Lord through this church, parang pinagdadamutan din natin yung sarili natin. Lalo na po ngayon, mga panahon ngayon, di ba? Gusto ng church natin makatulong, magkaroon ng mission sa mga ibang lugar, makatulong kahit pa paano. Pero kung walang mga financial na sources, etong simbahan, di ba, nagbibilang nga po kami yung October talaga, negative. Kumbaga sa negative po talaga. Di ba po? Dahil, hindi mo po provide yung mga pangkailangan sa ganon, na para din naman sa atin. Ang Lord po, kapag nag-utos siya, it's not for Him. Hindi yun para sa Diyos, para sa atin yun. Kasi gusto niyang iparanas yung pagpapala niya sa buhay natin. Ngayon, kung tayo hindi sumusunod, parang sinabi na natin, Lord, wag mo kong i-bless. Eh, di ba tayo, lagi natin pray, Lord, bless me, bless my family, bless us, O Lord, and give this day, di ba? Lahat ng mga gusto natin. Doon tayo lagi nakafocus. Pero, pag sinabi namang gawin mo to, ayaw naman natin mag-obey. The only key for blessing is our obedience to God.
Remember that. Kung gusto mong mapagpala, obey the Lord. Para din sa atin yan. At ang sabi pa ng Lord, subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang problema sa atin, pag nagbabasa ng verse, andun agad tayo sa subukin ninyong gawin to, tapos bubuksan ko yung pintuan kalangitan para kayo magpala. Andun agad, nilalaktawan yung command, yung una, na ibigay yung buong ikaw. Diyan tayo magaling eh, kapag nagbabasa ng Bible. Nakafocus agad, wow, promise ng Lord. But remember, in every promise of God, there is a command before it. And unless we obey, we will never claim the promise of God. Amen? And then verse 11, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain. Kasi nga, every time we rob God and we disobey Him, we bring curses, we invite curses sa buhay natin. Kaya kapag tayo sumusunod sa Panginoon, the Lord will relent from sending calamity. Hindi niya na, He will not allow. Maaari niyang pigilan, kaya niyang utusan yung mga bagyong Yolanda na yan na hindi dumating sa atin. God is in control even over the weather because He is God. Kaya niya yung pigilan at hindi ipadala. Basta makita niya sa atin, nakarapat dapat tayo na pagpalain. Amen. Ayan. Para mas maintindihan natin, let's go to the opposite. Kapag hindi natin ibinigay, yung lahat ng dapat balik natin sa Panginoon. Unang-una, yun nga, walang magagamit for the needs of the church. Pangalawa, hindi natin makiklaim yung blessings. Instead, ano po yung darating sa buhay natin? Curses pa. Kasi kung babasahin natin the whole chapter ng Deuteronomy 28, namangha ako eh. Nung pinabasa ko yun, blessings for obedience yung title. Nakalagay doon, kapag sumunod tayo, ito yung blessings. Pero nagulat ako nung binasa ko yung the whole chapter na yun. Doon naman sa curses for disobedience, mas marami yung curses na nakalista kaysa doon sa mga blessings pag sumunod ka. Kaya tayo, kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, we invite so many curses for our lives. At hindi natin gusto yun, di ba po? Ano yung susi? Ano yung dapat natin gawin? Ano yung mensahe ng Lord? Yung last, God's message. There are blessings in obeying God. But there are also curses that you invite to yourself when you disobey Him. Amen? Kaya sa atin po, itong mga nangyayari, itong mga sitwasyon natin, kung may mga personal din tayong Yolanda at bagyo sa buhay natin, marahil the Lord is just opening our eyes, our hearts, para pakinggan at alamin, unawain kung ano yung mensaheng sinasabi niya po sa atin. Just open your heart, listen to His voice, and then, pag narinig natin, sabi nga sa isang preaching dali ni Pastor, when God speaks, you should listen. And I believe itong mga nangyayari ngayon, nangungusap ang Panginoon. Sana hindi lang tayo yung nalulungkot, naaawa, na halos mangiyak-ngiyak na tayo sa mga nakikita natin nangyayari sa buong bansa natin. Unang-una, tanungin natin ano yung personal na mensahe ng Lord sa buhay natin sa lahat ng to na nangyayari. Dahil ang Lord, laging personal yan pag nag-deal, pag nangusap. Ano yung mga bagay na gusto ng Lord ayusin sa buhay natin? Amen? So as I end, balikan lang po natin yung message ng Lord. Una, ngayon, kung ito na yung last chance mo, kung ito na lang yung huling araw mo, live it for God. Live it with a purpose. Live it with meaning. Don't waste the opportunity. Do not procrastinate until the opportunity is lost. Pangalawa, ang gusto ng Panginoon, habang ito may buhay pa tayo na binibigay niya, magbalik loob tayo ng totoo sa Panginoon. Magbalik loob tayo ng buong puso, hindi pakitang tao, hindi sa salita lang, kundi merong aksyon na nakikita. May pagbabago sa buhay natin. Pangatlo, paano tayo makakapanumbalik? Huwag nating dayain ang Panginoon. Sa lahat ng aspekto,
sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Do not ever deceive God because God will never be deceived. Niloloko natin sarili natin, hindi ang Diyos, pag dinadaya natin siya sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Pang-apat, there is blessing in obeying God. But we invite curses pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Amen? So I pray and I hope na itong mensahe na ito ng Lord, tingnan natin ano ba yung personal na message sa atin ng Lord ngayon. Amen? And hindi lang natin basta pakinggan, kundi sabi nga, hindi lang natin marinig, kundi unawain, tanggapin, at i-apply sa buhay po natin. Amen? Sige po, yun lang po. To God be the glory.